Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 26, 2026 at drop ulit yung mga blue chips. So mukhang magre-retest nga talaga tayo dito sa 6,200 or nandiyan na yung index natin. Hopefully bounce naman tayo bukas. So nag-drop tayo ng negative 0.94%. So nag-close tayo 6,273.87. So drop ulit yung index natin ilang araw na to. At malit lang naman, negative 13.06 million net foreign sale. So magkaroon ngayon ng rebalancing yung market natin. So kung hindi nyo pa alam, so natanggal si AGI sa mga big caps and then pumasok itong si RCR natin. Pero nag-drop si RCR natin. Ayan. So bukas siguro natin makita yung impact niyan ng rebalancing ng markets natin. Kasi may mga tanggal kagaya ni na OGP, di ba? So natanggal sa isang sector and then merong pumalit naman sa kanila. Okay? So yung mga trending stocks natin, yung iba sisiling ito si Dominion Holdings at saka si Alsons, no? So nagsiling. So reporting sila sa principal's office kanina. And then kung mapapasin nyo, ang namayagpag sa market natin yung oil at saka mining sector. Ayan, so sila lang yung malakas-lakas ulit yung galawan. So marami sa kanila is malalakas yung sipa. Sa global market natin, mukhang mix ulit. Nung Friday, mix yung galawan. So ngayon mukhang mix ulit sila. So sa European stocks, laglagan, and then sa Asian markets, laglagan din po yung kanilang mga galawan. So sa crypto naman, hindi pa rin nakakabawi si Bitcoin, no? So medyo baba pa rin siya. Verde na yung mga chart niya. Pero nagda-drop pa rin kasi si Sol natin nasa 122 na lang siya ulit. Medyo baba ngayon yung prices ng mga cryptos ulit natin. Okay, so balik tayo dito. So nauna sa listahan natin nga si Dominion Holdings, nag-up siya ng ceiling 50%, maga pa lang 50% na to. So silipin natin siya. So dahil lang doon sa hype na meron siyang mining related na stock, ewan ko ba't si Macroy siya. Hindi naman na nasundan yung kanyang galawan. Tapos si AT at last nag-up siya ng 10.15%. Ang daming gumalaw sa mga small caps eh. So meron siyang 15.21 million net foreign buy. Tapos si PXP 9.23% up. Meron siyang laki 238 million net foreign buy ba to? Nabuhay ulit si PXP natin. Shell PH diretso lang 8.83%. Meron siya 346k net foreign buy. Tapos si FNI at saka si Nickel umakyat. So si FNI nag-up ng 7.69%. At isa pa ulit mining stock si Lipanto. So diretso din yung galaw. Hopefully makabalik to doon sa bandang taas para sa mga naiwan last time. Nag-close siya ng 4.69%. Okay? So congrats ulit. So overbought na si gold price natin. Taas na 80 plus na yung kanyang price action. So sa RSI, so baka medyo malapit na rin pong mag-pullback yung mga mining stocks ulit natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold of stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto nyong bilhin. So make sure na pag-aralin nyo muna bago yun siya bilhin. So baka overbought na. Market pa rin syempre. Pero hindi natin alam kung malapit na siyang magkaroon ng mga pullbacks. Okay? So follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa usual na viewers. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals sa mga risk management, and PSE learnings, mga basic learnings dito sa markets po natin. Okay? And then, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para updated ka naman sa mga play to earns or cryptos natin. So, 2 days ago, meron tayong vlog dito. Kailang medyo high risk to si Alpaginium natin. Ayan. So, check mo na lang. Review lang naman yan para sa isang bagong cryptos natin. Ayan. Okay?
So sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts natin. Or kung gusto mo dito sa Facebook page, ayan, check mo na lang po. Tapos sa Boutique Peak, yung mga articles natin sa local market. Ayan. Tapos sa dito sa Twitter, asan na ba yung summary natin? Hindi ko pa nakita yung pinaka-summary ng news natin rather ng Philippine Stock Exchange. So basahin ko na lang kung alin yung mga nandito. So yung pinaka-big news ng market natin, maraming gumalaw, maraming bumagsak for today's trading natin kasi may mga rebalancing na nangyari. So sa index, pinalitan ni RCRC AGI. Pero ewan ko, but ang pakiramdam ko nung huli si Plus, di ba? Kasi medyo mabagsak na yung price action niya, pero si AGI yung pinalitan ni RCR. So RCR in, AGI out, pero ito yung iba. So screenshot nyo na lang sa companies added natin. Si OGP pala pumasok. Ang tinanggal, si Keeper at saka si Security Bank. So AGI and APX, mid-caps, naging mid-caps na lang si AGI. Pinalitan siya ng mid-caps ni RCR natin. Double Dragon, tinanggal pala si Double Dragon, no? At saka si RCR dito sa mid-caps. So sa property, pumasok si PRIT, companies added. Pero pumasok siya, di ba naka ngayon to, naka-hold yung ano niya, yung operations niya. So mining and oil, nadagdag si Benguet Corporation natin. Okay? So yan yung mga major changes sa index. So nag-close tayo 6,273.87. So ito yung mga out, CNRCP, ANI, ATN Pizza, holding firms no change, property secret in, service no change, mining and oil, Benguet Corporation yung pumasok sa market. Sa index, RCR at AGI nga nagpalitan. Dividend yield index, OGP, URC in, Keeper, Security Bank out, tapos sa mid cap si AGI, APX in, tapos Double Dragon, RCR out naman. Okay? So yun po yung mga major changes. Okay. So makita mo dito, dalawa yung verde natin sa index, si finance 0.45%, tapos si mining and oil negative 3.20, rather positive 3.23%. So siya yung malakas ngayon for trading natin. So sa services, sino kaya to nag-drop dito ng 2.07? So baka si Jollibee, 2.07%. Okay, so Asian Mining, so mga mining stocks yung namayagpag dito sa market nga natin. DNL, subsidiary lunches 100% Abaca pellets ready for direct use in plastics compounding. Tapos nung first half na market natin, Converge nag-up ng 2.45% plus. First half to kasi second half nag-drop si Plus, diba? 1.22, BPI 1.21, tapos ICT 1.04. So sa mga nalaglag kaninang first half, si Ayala Corporation minus 2.57. GGS pong sakling to sa close, di ba? Minus 2.52. Jollibee minus 1.92%. Okay, tapos si Alter receives all DOE certificates of award for GEA for wins. Double Dragon, may good news pa rin. Hotel 101, ICE 300 million fundraising. DMC sets 16 billion capex for 2026. So daily notes, ICT, 6 US 300 million, AUB yan, AIIB o ano ba yan? Loan for terminal improvements. At saka si Maynilad, nag-drop ngayon, no? ICE 30 billion capex in 2026. So Maynilad cuts water losses to 30% down from 38.4% the year prior naman. Okay? So, key highlights, EC preparing 30 billion bond program. SPIN EC rebranding alliance with renewables strategy. Tapos si mega-wide long-term lease for Baguio Transport Terminal. Okay, SMPH, share buyback pa rin siya. Nilad, may press release. Ayala Logistics arm to acquire majority stake in Glacier Mega Fridge. Tapos si Hotel 101, SM, share buyback din siya. Cebu may rise in 20 airfares, may rise in 2026.
Tapos, yung gold. So, malakas pa rin yung ano, yung gold prices natin. Cebu, potential growth from China. BPI prices, 5 billion 2-year social bonds. Maynilad ulit. Felix Mining. Shares slide on Pakdal Mill disruption. Pero alam ko ngayon, makit si ano, makit din si ano si PX. So mga minero, umaga-umaga pa lang mga minero na yung ano, mga gumalaw dito sa markets po natin. Tapos last Friday, mix yung galawan ng ating mga US stocks. Okay? So patalas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. So balik tayo, punta tayo dito sa index. Okay. So on the way tayo para mag-retest dito sa mababang side ng 6,200. So wala pa tayong nakikita na bounce for the short term kasi medyo binasag niya yung ano MA20 natin. So hopefully hindi na tayo umabot dito sa 6,000 level natin kasi hindi naman ganun kalaki yung drop ng mga foreigners. Ayan. So medyo pangit ka lang ngayon for the short term, yung galaw ng index pababa. So medyo pabagsak yan. Tapos yung ating MACD formation, pabagsak din yung kanyang pinaka-main na movement. Okay, pangit yung mga blue chips natin ngayon. So nandun pa rin sila sa mga mga mining stocks kasi. So nag-close 6273.87, negative 0.94, and then 13.06 million net foreign sell. Okay, so punta tayo sa mga winners. ACR, so laki ng kandila. Ano ba to? 5-minute chart. Hindi rin siya, no? Dahan-dahan din lang yung ano. Siniling talaga si ACR. Congrats doon sa mga meron. So, sino pa ba yung mga ganyan setup? Dominion Holdings, ito man, araw-araw ceiling. So, sino ba yung stocks natin last time na araw-araw ceiling din yung ano? So, another ceiling day, 50%. Kaya pag-usapan natin yan hanggang saan kaya pwedeng pumitik. Tapos sa mga mining stocks na, si Apo, and breakout, 10.84. Atlas, ito, obvious breakout, 10.15. PXP, 9.23. So, nag-retest siya dito. O, panalo yung mga bumili. And then, nag-buy sa close the gap ni PXP. Shell PH, breakout, 8.83% up. OPM, mining stocks, no? 8.33, LBC, LCB ba yung isa? CFNI, so 7% up, or 7.37, Alter, 7.32, nabubuhay si Alter, tapos si Nickel, 5.85%, breakout na breakout si Nickel. Lipanto, naantay natin itong 0.26. So 4.67% up. Benguet Corporation, 3.64. Felix Mining, up din siya, 3.23. PhilWeb, breakout. PhilWeb, 3.12%. Tapos si LCB nga. And then APX up din siya ng 2.11%. Converge, 1.94. Okay? So sa losers natin, C+. Loser na naman si Plus natin. Yung may volume, Atok Big Wedge, minus 6%. Sino pa? May volume na lang. IMI, minus 3.9. Pabagsak na si IMI. Ionix, minus 3.5. Jollibee, minus 3.4. GGS, minus 3%. ICT, minus 2.97. And Plus, minus 2.84. Hindi natin napag-usapan si dito, minus 2.86%. Okay? So yun po yung mga ups and downs ng market. So silip tayo sa global. Okay, so mukhang mapula mamaya. S&P futures, negative 0.1. Dow futures, negative 0.1. Nasdaq futures, negative 0.18. So European stocks mix, pero mas marami yung mapula. And then Asian stocks, parang mas marami yung verde sa Asian stocks. Okay, mas malakas ang Asian stocks. So dito naman sa crypto, verde yung chart, pero nagbabounce lang siya sa malakas na drop kasi 87K ulit si Bitcoin. Over the weekends, 89 lang siya eh. So si Ethereum, 2.89.
Tapos si Sol 122, laglag. Tapos si Dodge 0.12. Sino pa? Okay, so yun yung mga major. Si ADA 0.35. Okay, so balik tayo dito. And very quick review. So mga mining stocks, mayamang-mayaman na yung mga holders natin ng mining stocks. So ituloy natin yung trading stocks review. Okay, so unahin po natin si Dominion Holdings. So naging catalyst yung ceiling natin kahapon, no? Tapos diniretso na niya yung galaw niya. Wala na makabili eh. So hinarangan na kaagad kaninang umaga pa lang. Nagsiling na kaagad itong si DHI. So halos nandito na sa pinaka-peak natin last time. So tignan natin. So ceiling ulit bukas. Hopefully hindi siya trap doon sa last na ceiling. Kasi minsan yung pinaka-last na ceiling yung nagkokos ng trap sa mga stocks natin. Pero pinakamalapit na resistance based na lang dito sa previous na galawan natin sa kanya last time is nasa 3.5. So hindi nyo makita, dito yung candle natin. Ayan. So isang candle lang kasi umaga pa lang ceiling na kaagad si DHI natin. Madami bumili oh. So nasa pero mas marami nung Friday yung galawan niya. So ngayon is nasa 10.41. So ceiling siya nag-close 3.15. Hindi ko muna malagyan ng support kasi malakas yung big was. And then wala pa naman siyang doji na lumalabas. Ayan. Ingat na lang pag kayo yung huling sumalo dito kay DHI natin. Kasi hindi mo natin masasabi kung hanggang saan talaga yung pinaka-peak na galaw natin sa kanya. Basta pinakamalapit na resistance nandito lang sa 3.5 natin. Okay, so meron siyang support dito sa tres. O, pwede rin siguro to maging support level natin. 3 pesos. Okay? So, ganyan na lang muna. Yung tingin natin sa kanya, congrats. So, may mga pa isa-isang ceiling na naman tayo na lumalabas. Yung isa na ceiling natin, si ACR. So, parang related din sa mining yung yung sinasabi nila dito, yung mga nababasa ko sa Instagram. Okay? Next, 80, Atlas Mining, yung isa sa mga pumitik for today's trading natin. Hanggang saan kaya itong mga nagpipitikan natin stocks. So, malapit din yung resistance niya dito sa 8.87. Pero maganda yung big was din niya. Oh. Kasi yung volume niya, pag titignan mo, ito yung pinakamataas niya ngayon, nasa 57.55 million. Ayan. So, ito yung pinaka-trading channel natin. Pero breakout siya, no? O, breakout dito sa trading channel natin. Okay? So, ito na lang pinaka-resistance and then temporary support na lang natin yung breakout level natin. Malapit dito sa 7.76. Ayan. So, overbought na yung ating stocks. So, tingnan natin kung masustain niya yan for the coming few days. Hopefully. Kasi ang pinaka-gauge talaga natin, gold talaga, di ba? So, ito yung pinaka-tinitignan natin. Kaya bantayan na lang natin to. Kailang masyadong overbought na rin siya. Oh. 87 na yung RSI level natin. Hopefully, hindi natin matimingan yung pullback nito mga mining stocks. Okay, so maganda kasi meron siyang 50 million net foreign buy. Next, PXP, 200 million nga ba yung net foreign buy nito? 2.38. Ayan, sorry. Yung pindot, di ko nakita. 2.38 million net foreign buy. So, nag-close the gap siya ulit. So, gusto niya i-close talaga tong 3.2. May gap kasi dito. Ito yung pinaka-previous peak natin. So, ngayon, nagre-resist siya malapit dito sa gap area natin. Pero, may volume pa rin siya, no? May volume pa rin. So, bumalik yung mga nag-profit taking sa kanya. So, nag-up siya ng 9.23%. Pinaka-main support natin dito sa 2.7. Okay, so yan yung RSI movement at saka MACD formation. So malakas yung volume nga niya, 23.88 million. So ito pa rin yung yung last na catalyst natin sa kanya. Wala na akong nakitang bago sa kanila ni si FGen hindi sumabay, no. Ito yung kasabay ni FGen natin eh. Okay? So oil yan and then another oil stock si Shell PH. Ito matindi, no. Parabolic na yung price action niya. So hindi yata kaya to ng normal na trading chart natin. So ito na lang susundan natin. And then pinakamalapit na resistance is
13 pesos. Okay, diyan ko na lang siya ilalagay. Kasi parabolic yung ano yung price action tapos pinaka-support level natin is 11.62. Solid pa rin naman siya kahit na overbought na yung ano. Tindi ng RSI no, halos RSI 90 pero malakas pa rin yung volume ni ano Shell PH. Malalim-lalim pa rin naman siya. Pero halos binalik niya yung ano 3 years 3 years ng downtrend and then 2 weeks lang na up move. Ayan. So, ganyan yung mga stocks natin, no? Pag medyo matimingan natin, no? Kahit tulog na pala, nabubuhay pa rin sila. Okay, so nag-close siya 12.08. So, maganda yung mga indicators. Overbought nga lang. 8.83% up and 346 million net foreign buy. Next, mining stocks ulit. FNI or nickel, pares lang naman. So, ito, pa-breakout na siya. Mukhang matutuloy na rin yung breakout natin. Hopefully, hindi na magsalubong kung may pullback man itong mga to. So, 2.23 yung pinaka-next na resistance level. So, maganda to. Kasi kaka-breakout pa lang niya. And, di ba, nag-drop yung RSI natin. Pabalik ulit yung, yung price action ng RSI level natin sa kanya. So, nag-close siya 7.69% and meron siyang 252K net foreign buy. Okay. So, good vibes habang packet yung mining stocks. And then lastly, si LC, Lipanto. Ako nag-assume ako na kasi may ako na Lipanto na makabalik tayo dito sa point 260. Para hindi tayo masyadong hype, fill the gap muna tayo dito sa around 0.23. Ayan. So, nakadepende tayo sa price action ng gold. So, malakas. Hindi naman ganun kalaki yung volume, pero buhay siya dito sa area na to. So, hopefully, makabalik nga tayo dito. Actually, ako tina-target ko dito sa bandang peak din. So, parang yung ibang din, mining stocks natin. Kasi, naka-breakout na sila doon sa mga previous na resistance. And then, nagtatry na silang mag-fill doon sa mga gaps na naiwan last time. Okay? RSI 71, overbought din siya ng konti. So, hindi pa naman parabolic pero malapit na. Kasi nag-RSI 71 na yung price action. So, nag-close 0.2240, 4.67% yung gain niya for today's trading. Okay? So, kung titignan mo, yung mga namayagpag na galawan, nickel, mark, yan, or, di ba, BCB, FNI, so sino pa, OPM, PXP, di ba? Mining and oil yung yung galaw talaga ng market natin during this time. So yun nga lang, overbought na rin. So watch out na lang tayo sa kanila. Pero umakyat pa rin. Hindi natin matiming ako hanggang kailan yung pullback nila. Pero at least, di ba, mahina yung blue chips, pabagsak. Pero may mga stocks na pumipitik pa rin. Okay po. So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Kung gusto mo ng guide, check mo lang mga vlogs natin. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Brigipik, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.